Samantala, bumuti na po ang lagay ng German technical diver na nakaranas ng decompression sickness sa kasagsagan ng retrieval operation. Nasagip po si Danny Brumbach dahil sa maagap na aksyon na isa namang diver na Koreano. May saksi exclusive si Maris Umali. Sa sandaling lumusong sila sa tubig, sa bawat paghinga nila ng hangin sa kanilang mga oxygen tank, bawat galaw, at kahit nga pag nakaahon na sa dagat, peligro ang kinakaharap ng mga maninisid. Kahapon nangyari na nga ang pinangangambahan na makaranas ng decompression sickness o DCS ang German technical diver na si Danny Brumbach habang tumutulong sa retrieval operation ng eroplanong sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ibig sabihin nagkaroon ng mga bula sa kanyang katawan dahil hindi agad naka-adjust ang katawan kasunod ng napabilis niyang pag-ahon sa tubig, bagay na maaaring ikamatay ng isang diver. Pero matapos manatili ng mahigit 4 na oras sa loob ng recompression o hyperbaric chamber, ngayon nakakaupo at nakakausap na ng maayos si Brumbach. Everything's still okay when I tied the airplane. So I had no problems in there. But then when I came up at shallow area, like 40 meters, I all of a sudden felt like getting very dizzy. Kwento ni Poby Han, ang Korean technical diver na nag-rescue sa Aleman, napansin na niyang may sintomas ng DCS si Brumbach sa lalim na 48 meters. Sa isang punto raw tinanggal na ng German diver ang kanyang regulator o gamit sa paghinga. Kaya raw ibinigay ni Poby ang kanyang regulator para sa isang tinatawag na body breathing. At dahil unti-unti na rin daw lumulubog si Brumbach, nilagyan ni Poby ng hangin ang buoyancy control device nito na ginagamit para makontrol ang kanilang pag-angat at pagbaba sa tubig. Very careful. Yes, you need to always careful. To give. Next time also, if I don't have problem, if I can help, I can do. You will still help. Yeah, because I stay here for 9 years. Ang pagiging kalmado ni Poby sa kabila ng kinaharap na emergency, minsan ko nang nasaksihan na makasama ko siya sa pagsisid sa Malapascua sa Cebu para sa programang Born to be Wild. Papunta kami noon sa MV Doña Marilyn sa lalim na 110 feet nang mahilo ang aming kasamahang underwater cameraman. Si Poby ang nagbigay ng oxygen sa kanya. Nararamdaman ko yung naging toxic na yung hangin ko. Ang daming pwedeng mangyari sa ilalim na hindi naman yun yung natural environment namin. Ang pinagbagsakan ng eroplanong sinakyan ni Secretary Robredo nasa 180 talampakan ng lalim, kaya lalo raw mas delikado para sa mga diver. Sa kabila nito, walang pag-aalangang nakita sa mga diver ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at mga volunteer. Coast Guards and everybody was here with a really good team. So really thankful to everybody who was helping right now. If I can help, or I'm more help, then of course, why not? I mean, I got asked from the DOST. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi.